ikaw, Bagwis, ay binabasbasan ko upang mula sa araw na ito ay maging hari ng mga Mulawin. Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw nga ang batang nakita ko sa aking pangitain. Gabriel, isa kang Ravenna dahil ako ang tunay mong ama. Kung mapapatunayan ko lang na si Gabriel ang naghahangad ng kamatayan mo, maiintindihan mong sapat ang dahilan ko kung bakit ko iniwan ang puno ng Mulawin. Hindi ako sasama sa inyo. Kailangan niyo muna akong patayin bago ako sumapi sa inyo. Huwag na, Rasmus. Hayaan natin siya sa ngayon. Pero hindi habang panahon niya matatakasan ng sigaw ng katotohanan. Hindi ka pa ba inaantok mo, Lagat? Kaya kong manatiling gising na mahabang panahon. Kaya pala Mulagat ang pangalan mo. Kailangan kong makausap si Rasmus. Kita mo nga naman sa bahay. Sino mag-aakala magkakaroon ka ng mga pakpak? Tama ang sinabi sa akin ni Balasik dati. Lahat ng gustuhin ko, makukuha ko. Dapat makuha ko ng loob ni Gabriel. Kung prinsipe siya ng mga Ravenna at prinsesa ako, kailangan na namin magpakasal ngayon. Ngayon din. Isa-isa na natutupad mga pangarap mo sa Vanna. Anong kalokohan itong mga taga-Avila na to? Masyado silang masaya, pero papasasaranggo-saranggola. Kababa nga doon. Ma-testing nga ang mga kapangyarihan ko bilang prinsesa ng mga Ravenna. Masyado naman yatang kampante mga tao dito. Para man yan. Iiwan mo isang bata, gabing-gabi na. Nag-iisa pa. Paramdam ko kaya sa kanila kung paano mawalan ng anak. Ano nangyari dun sa bata? Gabriel, naniniwala ka bang yung Ravenna yun ng tatay mo? Ngayon lang natin siya nakita eh. Paano man naman siya magiging tatay? Nagpakilala na siya sa akin nun. Hindi ko alam kung Ravenna man pangalan niya. Pero hindi siya nagpakilalang tunay kong ama. Pero iba nga ang pakikitungo ni Dakila sa akin. Wala siyang tiwala sa akin. Siguro dahil alam niya malapit sa akin si Alwina at baka maging hadlang ako sa mga plano niya. Yun ang basihan kung para ako maniwala sa inyo. At isa pa, magaan ang loob ko sa inyo. Kaya pala magaan yung loob ko sa kanya. Pero hindi eh.
hindi maaaring siya ang tunay kong ama. Pero Gabriel, posible eh. Bakit ka may pakpak? Dahil ba hindi tao ang isa sa mga magulang mo? Parang si Alvina? Isa pa, bakit ka pinagmamalupitan ni Don Lucio? Siguro dahil nararamdaman niya na hindi niya ako tunay na anak. Alam mo ako man, hindi ko naramdaman na tunay ko siyang ama. Pero hindi ko akalaing ganitong kahinatnan ko. Tayo na, Gabriel. Kailangan natin magpatuloy. Alvina, wala ka bang nalalaman tungkol sa nakaraan ni Walong? Bakit, Aginus? Nakita ko na kasi siya noon. Sa isang pangitain. Nung bago ako magbalik buhay. Nahihiwagaan lamang ako na kung bahagi siya ng isang pangitain, bakit siya nandito ngayon sa Avila? Nagkakasundo na nga si Habagat at Mulagat. Masaya ako dahil sa kabila ng digmaang pinanggalingan nila, kapwa nakaligtas ang aking mag-ama. Sigurado akong sinadya ni Bathala na makaligtas sila. Karapat-dapat si Mulagat na makasama ang kanyang ama. Buong buhay, ito ang minithi ni Mulagat. Isa na lang ang kulang upang mabuo ang pamilyang noong panghangad ni Mulagat. Ako na lang. Mabuti naman at nagpakita ka. Kung tungkol to kay Habagat, hindi bali na. Hindi ko na siya kailangan. Masyado kang makupad. Nagkamali yata ako sa paglagay ko sa'yo bilang espiya sa mga mulawin. Kung gusto mo makakuha ng bagong impormasyon, bawas-bawasan mong pang-iinsulto mo sa akin. Iba ang aking pakay. Bakit? Nakatunog na ba si Dakila tungkol sa amin ni Ama? Hindi yun. Maganda ang pakikitungo ko sa mga taga-Avila. At salamat kay Aviona. Maliban lang sa isang engkantadong pilot binibur ang pagtitiwala sa akin ni Aviona. May istorbo. Ganun ba? At isang engkantado. Anak ba ito ni Habagat? Kung si Mulagat nga ang tinutukoy mo, malamang siya na ngayon. Wala kang ibang dapat gawin sa pakialamerong engkantado na yan, kundi patayan. Yan na nga lumalaro sa isipan ko. Pero ayokong gawin hanggat di pa ako nakakasiguradong wala ka ng kailangan sa kanya. Pwede mo na siyang patayin. Siya nga pala, Rasmus. Baka lang interesado kang malaman. Dito lang nagkaroon ng kasalan sa Avila. Nagawa pang magdiwang ng isang kasalan ng mga mulawin. Ang pinuno ng mga mandirigmang mulawin, ikinasal sa nagngangalang Veronica. Kinasal si Veronica kay Bagwis. At pagkatapos ng kasal, naging mulawin si Veronica. At isa na siyang mulawin. Hindi ito maaari! Si Aling Lourdes. Uy, si Aling Lourdes nga! Amela! Lourdes! Ponyang! Naku!
Kamusta? Pinagdadalamhati mo na naman ang pagpapakasal ni Veronica kay Bagwis. Mahal ko pa rin siya, Ama. Letseng pagmamahal yan. Itigil mo na yung kaululang yang Rasmus. Ibaon mo na sa limot si Vultra. Hindi kayo maniniwala sa mga nakita ko. Nakakita ko ng bata, taga-Avila. Pero mukha siyang ordinaryong bata lang. Pero meron siyang kakaibang kapangyarihan eh. Anong kakaibang kapangyarihan ang sinasabi mo? Kitang-kita ng mata ko. Mula pagkabata, naging kahoy siya. Tapos lumutang, tapos nagpaikot-ikot, tapos naging bata ulit. Hindi ako magtataka kung kayang gawin ng batang yung mga ninanais niyang gawin. Hindi kaya hunyango nakita mo sa bana? Naubos na ang mga hunyango mula nung mangibabaw ang kapangyarihan ng puno ng mulawin. Mukhang may kakaibang kapangyarihan ng batang sinasabi mo, Sabana. Magagamit natin siya. Balikan mo at kunin ang batang yun ngayon din. Gabriel, di tayo pwede manatili dito. Baka makikita sa atin. Baka si Ravenon pa. Hindi ko alam kung gaano katagal ko pa magagawang tumakbo, Terong. Dahil hindi si Ravenon ang pinakamatinding tumutungi sa akin, kundi ang sarili ko. At hindi ko matatakasan ang sarili ko. Kumawalan ng pag-asa. May lunas na nangyayari sa'yo. Kailangan lang nating hanapin. Tara na. Buwisit na buhay to. Naturingan akong prinsesa ng mga Ravenna kung utus-utusan nila ako, ganun-ganun na lang. Saan na kayang buwisit na batang yun? Ikaw siguro yun. Ang kwenta. Paano kayo nakakasiguro na taong ibon nga yung pumatay kay Tata? Mukhang tari po ang pinampatay kay Tata Aling Lourdes. Nararamdaman nga po namin na muli na naman bumabangon ang pagdududa sa mga tao laban sa mga mulawin at iba pang taong ibon. Pero hindi niya ba naiisip na maaaring mga masamang elemento lang yon na nagkukunwaring taong ibon sila? Baka naman may mga tao pa rin na ayaw nilang nagkakasundo mga tao tsaka mga mulawin. Gano'n lang makahirap yung magsuot ng tari para magmukhang taong ibon yung pumatay kay Tata. Kaya nga po nagpapasalamat ako at nakita namin kayo ni Lourdes. Kayo na lang po magsabi sa mga kababayan natin. Sino ba naman ho kasi kami para paniwalaan nila? At saka ni Lourdes, mabibigyan niyo kami ng lakas ng loob. Lalo na ho ngayon. Natatakot na naman ho kami. Bilis niyo namang magsawa! Alam ko na! Gawa na lang tayo maraming saranggola! Sige! Hoy, Bubuet! Gusto mong sumama? Halika! Halika dito!
kayo! Baba! Sabing babae! Baba! Ah! Ah! Aba, hindi ba pag-aaksaya ng panahon to, Ama? Isa akong engkantado. Kung kinakailangan kong makipaglaban, gagamitin ko lang ang kapangyarihan ko bilang engkantado. Minsan ka nang nasugatan sa pakikidigma, anak. Hindi ka na ipagtanggol ng mga kapangyarihan ng engkantado sinasabi mo. Ako pa, Ama, kung iniisip niyo pa rin yung dati, dapat niyong malaman na matagal ko na kayong napatawad. Wala na sa akin yun. Mas madali nga yatang mapatawad ng iba kaysa ng sarili mo. Kaya nga magaan sa loob kong ibigay sa ugat pa ko para mabuhay kang muli. Kaya ba mabilis ka nang manghina ngayon? Dahil nasa akin ang ugat pak mo? Kakayanin ko walang ugat pak, anak. Maliit na kabayaran yan para sa lahat ng atraso ko sa'yo. Mga buwisit kayo! Hoy, mga bata! Bitiwan yung legs ko! Teka, kilala kong boses mo. Ikaw si Salbahe. Paano ka naging Ravenna? Wala kang pakialam. Bumitaw lang kayo! Nakita mo sa kabilang buhay si Niwalo? Oo. Naalala ko pa ang sinabi niya sa akin. Hindi daw siya ipapanganak kung mali ang desisyon ko. Pinili kong bumalik sa'yo. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung anong tinutukoy niya. Agilus? Agilus, wala ang mga bata. Gas? Whis? Pagispas! Siniwalom! Huwag kang mag-alala. Mahabol natin ang salbahing yon. Gas? Whis? Niwalom! Bakit yung hinahanap mga bata? Nawawala ba sila? Haring Bagwis. Luwines, sandali. Pwede ba tayo mag-usap? Wala naman tayong dapat pag-usapan. Gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa'yo sa pagkasampal ko sa'yo. Kahit sino naman lalaki, magagalit kapag ininsulto ang kabiyak niya. Kahit na ba nanggaling yun sa anak niya. Alwina, kaya ako pinakasalan si Veronica ay upang ipakita sa'yo kung gaano ko siya kamahal. Na sana kung makita mo kung gaano siya kahalaga sa akin ay matanggap mo siya. Dahil yun ang ikaliligaya ko. Pero hindi yun nakikita ko. Ang nakikita ko, siyang mas pinili mo. Hindi ako. At higit pa ron, nakikita ko na ang dilim mong kalimutan lahat ng sinakripisyo ni Inay para sa atin. Alwina. Tanggapin mo na kasi, Itay. Kahit kailan, hindi ko matatanggap ang asawa mo. Dahil sa kanya, marami nawala sa akin. At dahil doon, hindi ko siya mapapatawad.
Bitawan niyo ko! Alis! Pagaspas! Lawiswis! Umalis kayo dyan! Ako na ang bahala sa kanya! Napakayabang mo rin magsalita, ano? Yung isang bata lang ang pinangako mo sa amin, Savannah. Bakit 3 yung bitbit mo? Nais lang sana kitang makausap, Aviona. Nasaktan ako para kay Ama sa mga sinabi mo sa kanya. Hindi mo siya dapat pinagsalitaan ng mga ganon. Sinisikap niya ng pagbayaran ng mga kasalanan niya. At dahil sa akin, wala na siyang ugat-pak na pananggalang sa sakit o sugat. Nakakaantig ng damdamin na nagsakripisyo siya para sa anak niya. Pero paano na yung kasalanan niya sa aming mga mulawin? Kung hindi siya bumaliktad sa simula pa lang, hindi sana nagkaroon ng digmaan. Hindi sana nagbuwis ng buhay ang maraming nilalang. Saan kayo nagsususot ang mga batang yun? Mga bata yan, Alvina. Naalala ko tuloy nung kabataan namin ni Aviona. Kung saan hindi kami nakakarating. Lagi nga kami na-sermon ng dakila eh. Nakakaingit naman kayo. Malaya kayo nakapaglaro ng bata kayo. Walang takot na malipusta kayo ng mga taong hindi kayo matanggap. Sana kasama ko lang kayo lumaki. Hindi naman mahalaga na nakapaglaro kami o nakapagliwaliw ng malaya. Ang importante, kapiling namin ang mahal namin sa buhay. Nakapiling mo naman si Aling Lourdes. At ngayon naman si Bagwis, ang iyong ama. Huwag mo sayangin ang maikling panahon binigay sa'yo ni Bathala para makasama siya. Tapos na ang pamimestro mo sa amin ni Aviona Mulagat. Kilala ko kayo mga mulawin at engkantado. Matagal ang buhay nyo. Matagal ang buhay nyo. Dahil matagal ang pagtanda nyo. Eh paano kaya kung pabilisin natin? Alwina, nakita niyo ba si Pagaspas? Hinahanap din namin sila Lawiswis sa Siniwalong eh. Nung huli namin silang makita, naglalaro silang 3. Papunta na nga kami sa inyo para tingnan kung nakauwi si Pagaspas. Ako, nag-aalala ko, Alwina. Kasi hindi naman pasaway si Pagaspas eh. Umuuwi ng takdang oras yun eh. Huwag ka na mag-alala, Tuka. Hindi kami titigil sa paghahanap. Kahit naabutin kami ng magdamag. At kung kinakailangan, kapag sikat ng araw, hiwalay kami na agad sa paghahanap.
para mas malaki ang lugar na magalugad namin. Nasaan ang abilidad na sinasabi mo, Savannah? Baka namamalikmata lang ang ating prinsesa, Ama. Maniwala kayo sa akin. Nakakapagbago ng anyo niyang bubwit na yan. At kung mangyari yun, hindi natin alam kung anong pang kaya niyang gawin. Hoy! Itong lupa! Kanina! Huwag mo kong pahihiyain, ha? Ha? Totoo ba ang sinasabi ni Salbahe? Naghihibaan nyo ka daw? Nabubuwang lang yan. Lab! Pahinga na tayo. Ano ka ba, ha? Paano kang lalakas niya na sa kong kaunting ersisyo lang ay humihingi ka na ng pahinga? Kaya kay iika-ika eh. Lab, may pilay ako. Ang sabihin mo, tamad ka lang talaga. Anong nangyayari? Tinanong Lab, nalalanta ang dahon ng puno ng mulawin.